Tumayin nyo ang walang hanggang pagmamagandang loob ng Panginoong Hesus Kristo ang nilutan na ang nagkatawang tayo. Inihanda po kong mensahe para sa araw na ito. Ngunit for the last 2 minutes or last 3 days, iniba po ng Panginoon. Kaya, iba po aking dadaling message ngayong umaga. Kumayo po tayong lahat para sa panalangin. Lord, ang po sa lahat, let's ask with your Holy Blood. And may your Holy Spirit and glorify your name. In Jesus' name, Amen. Nakakaupo na po tayo. Binigyan pa po ang kumagat ng mensahe ito na the lowest moment of David's life. The lowest moment of David's life. Noong una po, ang binigay kong pamagat dito ay David sa patalin. David sa patalin. Kaya lang, baka ma-justify. Baka naman ma-justify yung word na kapit sa patalin. Ngunit, totoo po yun. Meron po tayong kasabihan, di po ba? Ang taong nagigipit, kahit sa patalin, kumakapit. Sabi naman ng iba, pag ang taong nagigipit, kahit na 5 feet, kumakapit. Totoo po yan. May mga servants of God po kumapit sa patalin. Isa po dyan ay si David. Masyado po napos po siya. Masyado po naitulak po si David sa kanyang limit. Masyadong naitulak siya ng gusto. Kaya dumating ang time, siya po ay kumapit sa patalin. Sabi niyo, asan yun? Nakalagay mo yun. May mga servants of God po kumapit sa patalin. Asan niya? Ipag-aralan natin. Si David po ay hero. Siya po ay hero of Israel. Diba, hinahamon. Goliath for 40 days, yung mga Israelites, walang makalaban sa Goliath. Ngunit, tumayo po si David. Dahil naririnig niya, 40 days, 40 nights, nag-ahamon si Goliath. Kaya sabi ni Goliath, ni David, enough is enough! Pagka isang tao, nagsalita na ng ganyan, enough is enough. A leader is born. Ibig sabihin niya si Papayag sa mga ganang situation. So, nilabanan niya si Goliath sa mating salita ng patay. Deserve po ni David ang well-treatment. Dapat nga ipagtayo pa siya ng monumento. Tulad ng mga bayani po natin, di ba mga monumento sila. Pero ang tinanggap po ni David na reward ay murder. Ang tinanggap po ni David na reward ay papatayin po siya ni King Saul. Tandaan po natin, life is fair, but blood is unfair. Pati yung 3,000 elite soldiers na dati kaibigan ni David, because of incentive, sabi ni King Saul, mabibigyan ba kayo ng anak ni Isay? Nang lupain, alam mo na, bukirik, talino ba kayo? Kaya yung mga 3,000 elite soldiers ni King Saul, kaibigan dati ni David, dinamang siya. Isa na po ito sa humahanting sa kanya. Lagi sinasabi, don't lower your guard. Any moment, any one of you
in-strike you. Ngunit hindi naman dito hindi magtitiwala sa pakinggan niya. Marami kong pinatalaga kasi. But I forgive them all. Anyway. So, dumating po ang time sa tindi na dinatag na sa ni David, hinahantig siya ni King Saul. Dumating na po ang time yung mga magulang niya, dinadala niya na sa ibang bansa. Kasi baka malaman. Yung kanyang tatlong kapatid na army, nag-resign sa David. At minsan dinalaw sa David. Kasi tiyak nagagama sila. Tiyak tatanungin ni King Saul, o yung kapatid niyo, nagagama yung sinasabi sa akin. Delikado po sila. At tignan niyo po, maging yung mga tumutulong kay David, tulad ni Elimelech. Nung nagtatapos si David, sabi ni David, I praise Elimelech, pero bang mga kahit dyan? O meron dito. Meron mga espada dyan. Meron dito, espada ni Goliath. Nung umabot po yun kay King Saul, tinapatay din po ni King Saul yung 85 priest kasama si Elimelech. At hindi lang yun, yung place na pinatitirahan ng mga pare, pinamasakir po ni King Saul. Saan pupunta si David? Saan po siya pupunta? Wala na. Wala na po siyang pupuntahan. Hanggang sa katatago niya, sa kulululan na siya. Nabasa niyo ba yun? Sa katatago po ni David, then, nagpunta na siya sa Philistine. Pwede ba yan yung pumunta kay Goliath? Una no, sinabi niya na. Natakot po sa David. Kaya siya po ay nagulululan. Pero niyo po, the man who deserves glory and honor at magandang treatment, pero ito ang inabot. Sometimes meron pong ganyan. Kaya lagi ko po nababanggit, lagi po tayo magpapakalalim sa Diyos, kapatid. Sabi po sa Psalms, may talata po nun, at tinikman ng salita ng Diyos si Jose. At tinikman ng salita ng Diyos si Jose. Ano po ba yun? Pag tinikman ka ng salita ng Diyos, yung word na rito, yung mga testing niya sa kanyang mga verbal, i-apply sa'yo. I-apply sa'yo ng Diyos. Hindi na different level, in a different degree, pero same situation. Kaya Christianity po ay sabi na hindi hallelujah lang. Pag in-apply sa'yo ng Diyos, pag tinigman ka ng Word of God, talagang matatakot ka. Sabi nga ni David, si David po, araw-araw siya'y nanginginig. Dahil any moment, sabi ni David, isang akbag na ang layo ko sa kamatayan. Pag ako'y nagkamali ng kilos at aksyon, tiyak patay ako. Sabi nga ni Job, isinamsak sa akin ng Diyos ang lahat ng kanyang pagkilabot. Tingnan niyo po yun. Pag tinis ka ng Word of God, kasi nga, pinadala naman sa atin ng Diyos, di ba? Blessing. Thank you again for blessing. Your grace, mercy. Pero pagka sinabi ng Diyos, ito na ang time para tikman ang aking salita. Sabi natin si Elijah, all my angels prepare. Yung mga props, yung mga necessary person, for God to break you, He will use unbreak people. Para i-break ka ng Diyos, ang gagamitin niya mga unbreak people. For God to break David, He uses unbreak people. Si King Saul, di naman break it. Parating na, andala po sir! Ito na po! Yung mga gagamitin. Kasi God is important naman.
Ayan na. Ay, sabi, patuloy ko rito eh. Pagpato ko, biglang parang kidlat eh. Ang motor, binangga ako. Wala naman ako narantam ah. Totoo po, the angel of the Lord. Kahit nung una, sumama ko po sa semento. Wala po ako naramdaman. Yan po ang blessing ng Panginoon. Huwag naman po kailangan ko, mahingan po ako mag-galit. Huwag naman maging dahilan para tayo marami-marami. Wala tayo naman. Mahingan po ako mag-galit. So, tignan nyo si Joseph nung tinigman ang salita ng Diyos. Diba? Favorite siya ng kanyang tatay at Jacob. Pero ay pinaputan ng kanyang mga kapatid. Pinagbilin. Kaysa naman patayin natin yan, pabili na lang natin, may pera pa tayo. Nag-explain. Kung nag-explain, pinagbitan namin. Nakulong. Pero may kulong. At pero kung mga tao walang puso at walang kaluluwa. Alam niyo ba, for 13 years, nakulong po si Joseph. Ano ba naman sabihin ni asawa ni Potiphar? Dahil ni Potiphar, naka-isang taon na yung tao, kawawa naman. Kaya alam na, hindi naman totoo yung prophecy. Wala ba sa ito? Hindi. Kukulong kayo sa doon. God is good, man is wicked. Ang Diyos po ay mabuti, tao masama. Kung wala sa iyo ang Diyos, kung wala sa atin ang Diyos, masama tayong lahat. Sabi nga po ni David, Lord, ikaw lang ang mabuti sa akin. Kaya ako naging mabuti dahil sa iyo. At kung wala ang Diyos pala, masama din siya. So, at kaya po nakakatakot po minsan pagka bakit merong sure answer sa Panginoon. Kasi yung mga sinusubok ng salita ng Diyos, inilalagay sila ng Diyos sa place of impossibility. Lahat ng sinusubok ng salita ng Diyos, ilalagay ka ng Diyos sa isang lugar. Imposible! That only miracle can save you. Only divine intervention can save you. Ay nakakatakot po. Kasi David, sa Psalms, di ba, ako'y nanginginig araw-araw. Diyos na lang ang aking pag-asa. Pero after that, you will glorify the Lord. After that. Tingnan niyo si Daniel. Deserve respect. Deserve promotion. Ano nangyari? Ipapakain sa leyon. Ipapakain po si Daniel sa leyon. Natataka na ng hari. Paano ka ngayon? Impossible situation. Kaya ang gusto po natin bibiruhin, mga kapatid. Huwag po natin bibiruhin ng Diyos. Paglalaro natin ng Diyos. Pag inilagay ka ng Diyos sa isang impossible situation, mangangatal ka talaga. Matatakot ka. Sabi ni Job, isinamsak ng Diyos sa akin ang kanyang buong pagkilabot. Pero mo, alisan ka ng paligpulot, alisan ka ng sampung anak. Ari-arian. Tapos, inuukod yung katawan mo. Cancerous boy. Kung hindi ka malalim sa Diyos, o kung hindi ka totoo sa Diyos, babay ka. Babay na, Lord! Babay na! Total, napagpala mo na ako eh. So, lahat ng sinusubok ng Diyos, titikman ng kanyang salita. Only miracle can save it. Only God's divine intervention can save it. Pero, tiyak naman po, sure, God never fails.
Kaya nga nakakatakot. Nakakatakot po. Matatamad ako. Pero after that, you will glorify the Lord. You will glorify the Lord. Hindi naman si Moses, di ba? Nandun sa tabi ng dagat. Nasa likuran nila, Egyptian, army. Aalipinin sila ulit o papatayin na. Sa harapan nila, dagat, Red Sea. Kaya sabi ng mga Israelites, wala bang libingan o simenteryo sa Egypt? Dito mo kami lululurin. Kaya si Moses, umiyak na po eh. Umiyak na po. O impossible yun ah. Di ba impossible yun? Kaya na, for God, nothing is impossible. Huwag ka matakot. Kung ikaw man ay nasa impossible situation, sa Diyos po, wala impossible. Is there anything too hard for me to do? Ilalagay ka lang doon ng Diyos. Kaya kilalanin natin ang Diyos na manalig. Pag nandun ka, makakala mo pinabayaan ka na. Hindi. Your deliverance and your blessing. Hindi ba umiyak ka si Moses? Kasi impossible situation eh. O, ikaw ba'y nasa impossible situation? O, hindi ka pa nilalagay? Nakatakot talaga. Pero pag kilala mo lang Diyos, hindi na nakakatakot. Pag nalagpasan mo na, hindi na ganun pala yun. And you will glorify God and you will respect God. Minsan, yun, may pag-respect hindi na kayo. Bago magsimula ang service, dahil dito na tayo lahat. Minsan, hintayan pa eh. Mag-aawitan pa yan. Tapos yan, may magpapatutuwa pa dyan. Huwag natin gagawin ng Diyos. Hindi mo kilala ang Diyos. Hindi natin kilala ang kanyang katuyuran natin. He is God. Anong sabi ng Diyos kay Moses? Di ba, imposible na yun? Imposible. Kasi tinis ng Diyos si Moses. The word of God in-apply sa kanila. Ba't ka umiyak? Ang Diyos po hindi emotional. Sa parte ng character of God, hindi siya emotional. Ito ang mga damdamin namin. So, sa Holy Spirit ka lang ba? Sa Holy Spirit ka lang ba? Sabi nga ni Prophet, nag-Diyos kay Prophet sabi, ba't ka umiyak? Kasi, tinitignan niya si Saul. Ba't ka umiyak? Tinuturo lang ng Diyos. Iyakan mo lang yung taong dapat iyakan. Hindi mo dapat iyakan, iyakan ang iyak. Niloko ka ng nobyo mo eh. Niloko ka na nga eh. Pinagkulit ka na sa ito eh. Kasi iyakan pa lang iyak. Pinakita na nga sa'yo ng Diyos, walang kwentang tao yung nobyo mo, iyakan pa lang iyak. Dapat matuwa ka. Ikaw na iyak. Pinanggal mo na yan. Iyak ka lang, dapat iyak ka. Anyway, ang Diyos niyo kung kaya ba ng Holy Spirit? Ano Panginoon din? And we are created in the image of God. Ano sabi ng Diyos kay Moses? Ano yung ama mo? Kasi ang Diyos po is not captain of the Lord of hosts. Ito po ang underside of God. Captain of the Lord of hosts. Ito po ang underside of God. Para sa militar. Ito po naman, may humpo sa langit eh. Yung mga army na nakakambot lang. Kaya, nadagdagan natin ating knowledge about God. Hindi na pala gusto siguro. Yung mga emosyon na tayo. Sabi ko, patayan po yan. Patayan ang kaluluwa. Tubugan ang spirito. Alam ko, yung Facebook pa ng mga bago ko pa. Nag-print ako eh. Eh, kaya mga tayo tawag na, kasi mga tinitest ko lang eh.
Pero kung kaya monthly state evangelism, ang dami mamamatay tao. Ining-case ko lang tutusin din ako. Yung mo, nag-favorite ako, nilalang sa mga konsilyo. Tapos susunod, favorite ako, tigil mo yan! Tigil mo yan! Kasing naman. Sa beses nag-favorite ako sa stage, may umakit, kaya agaw yung mikropono. Kaya, ang preaching ko, nakagayin ako, ako nag-favorite ako. Kasi naagaw yung mikropono eh. Kung bugan po na kaluluwa, kung hindi, hindi po na lang. Ay binababa namin ito rin. Pagkatapos ko mag-preach, hindi ko sa kanan, tapos mag-preach. Ligpit agad ha. Ligpit agad ang instrumento. Ayan lang, kahit ito, kahit tatapataw ko minsan. Ginagawa ko pa rin. Kibilis na lang. Kahit ano ko, ginagawa ko pa rin. Sometimes it's hard to know the Lord. Sometimes. Kaya pag nag-bibig sa kurot, tinutulog. Napalagay ko sa sarili ko, patay na ako eh. E pagpatay ka na, ano ba natatakot na patayin? Baka nakakita ang patay na tao. Napalagay ko sa sarili ko, patay na. Hindi na ako natatakot. Anyway. So, ano yan nasa asawa mo? Tungkol, pag-gesture ka na pag-away sa tagal. Inaway ko mo sa iba. Sabi na kayo po, nag-roll. Sabi ng testimony. Yung mga engaged ka na nakikita nyo ngayon, hindi na sila makikita ang pakailan. You see, only ka intervention save Moses and Israel. Right? Only God intervention save the situation. Ganun po mag-test ang Diyos. Nalagay kasi imposible. Kaya kung hindi tayo sanay sa imposible, mananakot tayo. Mananakot tayo. Pero huwag po tayo matakot. Kasi meron sure. Meron sure intervention. Kaya ka na nakapagulong dahil sa Diyos eh. Ito problema mo ron. Kaya ka nilagay ng Diyos doon. Kasi nga, kaya ka nandun, tinitulot ng Diyos yung sinabi po, dumating yung sabi niya, wala na akong paglagay ng dito. Wala na akong paglagay. Isang paraan na lang para ako hindi na mapagmahanting dito. Pupunta ako sa Pilipinas. At makikipag-confidence ako kay akin. Ayun na po. Pumunta na si David sa ibang bansa. Sa kalaban mismo ng Israel. At nag-apply pa siya bilang sundalo. Sabi niya, Haring Akis, hindi ba maging soldier? Tama-tama, palusog na sila sa Israel. Yung Israel, okay kasabi. Tinanggap agad siya ni King Akis. Kita niyo, si David, handa na ng mabag. Handa na lumusog. Kasi lulusog na sila sa Israel. Handa ng dabalan ng kanyang mga Catholic. Kapit sa pagkaling. Saan siya pupunta? Understandable. Situation din, understandable. Naintindihan ng Diyos. Pagka ikaw na-push to the limit, dahil sa paglingkod mo sa Diyos, napakapit ka sa patalin. God understand. Naintindihan ng Diyos yan. Kita niyo si David. Tawa na ako. Hindi ko mapuprotektahan ng asawa ko. Hindi ko mapuprotektahan ng mga anak ko. Kahit saan ako pupunta, papatayin ako. Saan ako pupunta? Daming refugee yung Palestine. Dahil kaya mo yun, doon tayo pumunta sa Palestine. Lapit ka pa rin. Yung maganda po, nung teenager pa. Kasi father niya lagi nagwawala yun.
Lagi nagawa. Isa nakita ko pag nagwawala, tatay niya, balik tatay niya, pag-graduate. Naawa ko sa sitwasyon niya eh. Kasi karoon niya sa kapatid niya, babae. Makahirap ako. Kaya tutulungan niya, isa, kapit yung braso, sa yung nanay siya. Naawa din ako sa pagkakalo ko. Laging gano'n. Ang laking tao pa naman sa pagkakalo. Namatay ng Friday, nakatabay ako sa tapat ng bahay nila. Ayun na, nagwawala naman po. Laging gano'n eh. Di pa rin, pagkakalo ako tumama. Na-abot sa ito eh. Eh, may nalaking bato, hindi na tubig. Okay. Madadaanan. Saman-saman ako! Saman-saman ako! Inuwala na tubig. Sila mo po kutuin niya. Ang dito ko, hindi ka dito pa yung galapog eh. Boom! Takbon niya sa bahay, kumuha ng palabon. Kaya nakatakbo na yung Bernardo. Ang akala kami. Ito nung kasama kapitbahay, inahabol kami ng palabon. Zero na po na. Ang layo ng paghabol sa amin. Walang limon-limon eh. Walang po kahit eh. Dito ko palang huli. Huli ka ng palang huli. Pasok kami sa kanibay. Pagka sa loob ng kubeta. Siguro, may kalahating oras kami hindi malabas sa kubeta. Kakandaan mo. Kasi baka naglalakad nila sa labas eh. Pag mga ibarkada ko, bumapit na sa ato ulit. Sabi niya, sawan-sawan na kayo. Kaya kinapitan na niya ng doble. Dito talaga sila. Ang doble. Eh, sisipin ko. Wala na eh. Sabi sa pupunta. Ano, bibigay ko na ng buhay ko. Sabi ko, wala na. Pagkain na ako. Pagkain na po. Kasala kasi. Malingan tayo. Ang dami sa labanan ng Israelite. Ang dami patayin yung 3,000 elite soldiers ni King Saul. Bakit? Bakit na patayin? Kaya ako naniniwala, ewan ko kung gusto nyo tatanggol ito. Marami ito, dumami kumapit kayo sa patayin in the past. Ewan ko, maaminin nyo. Biblical yan. Eh si Abraham na kumapit sa patayin eh. Diba? Sabi ni Abraham, Sarah, maganda na pala. Iyak, maguguswa ka na masawa ito. Pag naguguswa ka, papatayin nyo. Sabi mo, kapatid kita, hindi kita asawa. Ayun na nga, nakita ni Paro. Wow, ganun mo ba? Pupunin ko yung asawa. Sige po, kapatid ko yan. Kapatid ko yan. Hindi ko asawa yan. Nahuli lang kasi sila ni Paro. Siyempre, nakikita na. Hindi asawa sa mga kapatid. Bakit tayo, kapit sa patalim? Kapit sa patalim. Ngunit kung napos ka sa isang situation, dahil sa paglilingkod mo sa Diyos, napos ka sa limit, o nagpas ka sa yung limit, God understands. Yan mo na. Pangalaman, God will intervene. Mag-intervene ang Diyos. May talatapos sa Psalm, sabi ro na ang Diyos ay kikilos gagalaw pababa upang ang kanyang mga lingkod ay tigalitin ang kanilang kamay para makita. Ano ginawa ng Diyos? Ay na, nung nakita na ng Panginoon, yun na yung David. Lahat po tayo may David, alam ng Diyos yan. Meron tayong boundary, alam ng Diyos yan. Iba nga lang, mas mahaba yung boundary, iba lang maikli. Kasi iba-iba level ng maturity ng mga Kristiyano. Eh, kita nyo si David, katakot-takot na, holy God. Hanggang saan doon na? Nakita na ng Diyos, God intervene. Kumilos ang Diyos ng mga advisor ni King Akis at sa kanyang mga general. Ano sabi ng kanyang mga general at mga namin? Huwag mo pasamahin yan. Inurugi yan. Lalabanan niya Israel ka. Huwag mo pasamahin yan. Pag sa gitna ng labanan, bumalik. Patay tayo yan.
kumilos ng mundo. Kaya hindi na pinasama si David. So, tandaan po natin na nakakapit ka ba ngayon sa patalim? Ano ba yung pagkapit sa patalim? Pagkapit sa bagay, hindi dapat kapitan. Pagkapit sa bagay, masugatan ka. Ibig sabihin, mali. Kaya lang, sa sobrang kagipitan, ayun nga, tumakbo ka na kayo. Tumakbo ka na kayo kumbay. Diba? Yun, kapit sa pagkalim yun. Kapit sa pagkalim. Buti sana mabalik. Parang mga tao. Habang buhay, pagdudulaan. So, nag-interview po. Kaya hindi po natuloy na si David pumatay ng kapwa niya Jew. At maybe, pag-ibigin so, makapatay niya na rin. Eh, maraming pastor, nung may pumatay na rin, yung pinubutahan mo, nagalit si David. Eh, kasi na-rescue na siya. Kaya yung spirit niya na nag-vibe niya. Kaya, ba't yung pinatay? Ay, hindi mo ba? Nantay dyan? So, kita nyo. Nung si Moses, tumawid na sila sa kabila. Di ba tapos nung nagkantahan na sila? Nagkantahan na sila, di ba? Nagtanggol pa si Miriam. Miriam, nagtanggol. Pagkatapos ng mga bagay na yan, mga bagay na yan, you will glorify God, you will respect God, and you will fear God. Lord, naulitin ha. Huwag naulitin. Kahit rescue mo kami, kahit i-organo ko yung possibility, huwag na po, nakakatakot eh. Nakakatakot. Kaya huwag natin yung biruin ng Diyos. Don't take God na ulan ha. So, tatagalogin ko na, para na ako mahirapan. Pilipino naman tayo eh. Huwag nga kahit ang pakita na gano'n ganito. Yes, God. Mabait lang siya. Kaya hindi tayo pinapatunan. Kasi mahal na tayo. Pero, iingat lang tayo sa... Lunod-lunod tayo sa treatment natin sa Diyos. Mahalin natin siya una sa lahat. Kaya pag mahal mo yung nobi mo eh. Nakalimutan mo namin siya. Kaya ka nagkanobi eh. Ikalit sa Diyos yan eh. Tapos, sinamahal mo na sa Diyos. So, nag-intervene po ang Panginoon. Pangalawa, and God vindicated David. Bakit napatay nyo ang kapatay kay King Saul, David? Kaya 3,000 soldiers at ito pa. Bakit? Kasi naging kalaban na sila ng Diyos. Naging kalaban na sila ng Diyos. Yung future king, gusto nilang patayin. Kaya pinahintulong ng Diyos na mapatay na sila. So God, inindigate si David. At inilagay namin si David, finally, sa tama niyang kalalagyan. Diba? At doon na yung respeto, bakit naging ari na siya? Naging ari. Ngayon po, tatanungin ko ang SLCC. Ba't lumiliwanag yung dilaw? Tatanungin ko ba, ba't lumiliwanag yung dilaw? Dahil may kulay. At isa pa, ang dumadalo niya, negative and positive. Hindi ilaw yan kung walang negative at positive. Sa buhay Kristiyan, para ka magbiwanag, dapat maranasan mo, hindi lang positive. Ang dami mo lang yung thank you Lord, the blessing, gano'n. We must also experience negative. Tingnan niyo si David. Nung matanda na siya, sabi ng mga lumabas siya sa gera, kamuntik mapatay si David. Sabi ng mga generals niya, mahal na hari, susunod, huwag na kayong sumama sa labanan. Huwag na sasama. Ayaw namin po wala ng ilaw sa bansang Israel. Ilaw po kayo sabi. Pinangungunahan mo ang bansa sa maayos na pamamaraan. Okay tayo?
Ang dulo nun, wala na, di ba? Bago naging totally nagliliwanag si David, he experiences negative and positive. Eh kung positive lang yung tinisindi yun, yung ilaw, papasok lang, mayroong palabas dapat. Kaya dalawa yung wire niya na, di ba? Lahat ng ano, dalawang wire, di ba? Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Ano karanasan niya? May Ano ba negative. karanasan niya? May negative. May positive. Negative, positive. Jesus name, demons come out! Bumaksak, tinapay, dumami isda. Kaya isang salita ba? Pupuk kamay, pato, puro na tini, alimura, libra, etc. I am the light of the world. Kaya bago maging light of the world, magdadaan tayo ng negative and positive experience. Kasi you can fake everything. Ang dali naman magpuri sa Diyos. Di ba? Lalo na, pera mo sa bako, 20 million. Nakanamatap eh. Amo na sister, ano sa Lord? Ito mga ka na sa positive, negative. Kaya tingnan natin kung kanya ito ka rin. So, ba't huwag tayo yung buhay, mga kapatid na mundo ito, hindi natin yung positive. Kung bakit puro tayo positive lang eh? So, masyado ka naman negative. Hindi, yung nakatotohanan. Kahit sa gera, alam ko, puro kayo sundalo. Ipapadala ko na kayo. Sabi na Eisenhower sa buong Allied Forces, yung iba sa inyo, hindi na uuwi. Yung iba sa inyo, hindi na uuwi. Yung sabi, iba sa inyo, mapapatay. Pero pag gera wala na mamatay, but you will be our hero and you will not be forgotten forever. At isa ka sa napagpalaya sa mga inu-oppress na tao at bansa. Kaya meron kang great value on this earth. Sinasabi yun. Sinasabi yun ng Pag-ibig. Sa mundo po, may negative na Pag-ibig. Kaya handa rin po tayo sa mga negative. Kasi hindi dumating, handa ka na. Hindi ka na magkakaroon. Hindi ka nakikilabukan. So, pinagiganti ng Diyos si David sa kanyang mga persecutors. Tingnan niyo po si Daniel, pinagiganti ng Diyos sa kanyang persecutor. Sila ang pinakain ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon sa Revelation 3:9? Yung mga nagsasabing Diyos means people of God, means believer, na hindi naman totoo. Pangulubuhin ko sila sa harapan at pasasabay upang malaman nila na ito ay ang ibigin. So, ang Diyos ko magpapakita sa kanila na nag-persecute, na nagpupo sa iyo totality, na mahal ka lang. I will show to the world that I love you. What I love you. O yung mga inuusig dito, ang dami ko na rin sa pag-uusig yan. Nakakataasap. Hindi ko siguro makwento. Yung mga na-insecure, kaka ng ended jealousy, pero nag-ipit sa amin eh. Pagbabag, ayan ako. Kasi full-time worker ako eh. Bawat pangkit ng demonyo, nakaturo sa daliri, tulis pa naman. Alam mo, may demonyo talaga eh. Kaya, mag-iingat kayo. Sa buhay na ito, may demonyo! Meron ako. Parang sinasalak sa mga puso. Sabi natin sa Bible, meron mga demonyo, may demonyo rin. Hindi na talaga yung mga demonyo. Ay, wala ko yung bulan.
pag-ingatan ng church ang place of bondage. Natakot na ako mag-feedback. Hindi na mag-feedback yung place of bondage. Imbis na place of bondage. Then nahihirapan ako. Doon ako sa gitna. At doon ako sa dulo ng para hindi na ako kasunod. Iba naman ang gabi. Ba't ka lumalayo? Bibili! Eh kung sa gitna kaya ako umupo, dubli ka na! Kasi hindi na ako lumalo ng church, mga pag-iin na ako rin ako eh. Sabi ko, papatayin ako nito. Papatayin ako nito. Spiritually speaking. Pero hindi ko sinasabi sa mga kapatid ko. Mga kapatid ko, member dito. Kasi baka magalit sila ko. Siyempre, alam mo naman sa pag-reality, di ba? Pakigisip. Wala ako sila. Dati ko din yung pakigisip. Hanggang na... Siyempre, tinatanong, ba't gano'n na? Ba't hindi na-visit pa? Napagod na siguro. Pinapalabas na. Pero kung din ako, Christian na ako. Sabi ko sa iyo, dami ko na-encounter sa mga sirang ulo eh. Mga walang puso't kaluluwa. Sabi ko, papatayin ako dito. Eh, sandal na ako sa kapil. Sandal na ako sa kapil. Sa lulog, uli anak naman ako lang. Meron naman akong tabak ng seal. Meron akong seal of ano? Faith. Righteousness. In-apply ko yung sino mo. Lord, bibigyan mo at sorry. For you, malabasan na ako ng bahay. Parang David na rin. Lalaban eh. Ito. Balik ako. Balik ako sa pagpupuntan. Yung pagkatapos mag-print nito. Sabi ko, sino ba ang MC? Si Sister Olga. Sabi na, pwede ba ako ng concentrate? Sabi mo ngayon, tapos mag-print na. Alam mo, ganyan ko yan. Ngayon ko pa ito, nawa sa aking mga, mag-print. Lagi ganun. Hindi nga alam ang congregation, may tira sa loob eh. Parang si Judas at si Jesus. Kumbaga, nagtitirahan na yung dalawa, hindi pa nila alam. Sabi ni Jesus, gawin mo madali ha. Pag ano mo, sabili ng tinapay. Akala lang nila, tutusan mo pili natin. Pero may mga war na doon. May din mga si Jesus at si Judas ha. Kahit from the beginning, sinisiraan ni Judas si Jesus. Di ba? Pinapasama niya sa tao na nung inano niya yung Magdalena yung kabano, di ba? Anong pag-aksaya yan? Ang daming tao. Dapat pwede bigayan sa mahirap. Pinalalabas niya. Yung leader namin Ramon Fern pero mo mahal-mahal pinababayaan. Ginagano niya, meron silang tirahan doon. Parang gano'n. Pero hindi pinalam kahit basta ako sa spirit lang. Ayun, maksakan yung espiritu ko. Pero hirap po, hirap. Pastor, ilang buwan? Ilang buwan? Taon. Ilang taon? Bagay 10 taon. Kaya ang hirap po. Ipapakita ni Jesus na mahal ka niya. Diba sa Psalm 23, I will put a table in front of your enemy. Nalaman nila, mahal kita. Ito lang po, tapos papunta sa mga basta. Revelation 3:9. Narito, binibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, misbeliever, at sila'y hindi, kundi naman bubulang. Narito, sila'y aking papaparyanin at pasasambahin sa harap ng mga paa. At nang malamang ikaw ay aking ibigin. I will show the body of Christ. I will show them
that I love you. Parang diba, ang global pa. Si David, dedicated ba? Naging king. Lahat ng nawala sa kanya, hindi na ibinalik ng sa kanya. Tingnan lang, minsan mahirap. Hirap minsan ito. Ngunit kaya mo, kaya natin. Kaya lang ako nakakatawa, di ba? Natulog din na sa mga ganyan. Eh, ba't ako nakakatawa? Tapos na yun. Tapos na. At saka nga alam ko ang technique ng Panginoon. Kaya sana naman wala na tumating. Nakakala ba kayo na subukan ng salita ng Diyos? Habang dito lang yung sumasagot. Pag po kayo matanong po, alam mo po ng Israel. Hindi na tayo din ang pagsubok na hindi natin makakaya. Maging forgiver lang po tayo. Ito yung wala po nga wala no. Sometimes ano yung thing, attract demons. Ang thing, attract demons. Kasi, nagkakita tayo dyan. Kaya, bata pa lang yan, bata mo na. Pag naka-establish na posisyon yan, yan ang ating kingdom dito. Kita nyo si David, si Jesus maliit ka lang, papatayin natin sa Ataras kasi delikado yun Kaya ganun siya. Huwag naman tayo maring bahagi ang ginagamit ng kaaway para mag-execute ng trabaho. Ay, parurusahan ka ng Diyos. Parurusahan tayo ng Diyos. Lahat ng gumawa, sabi nga, that's not my anointed one. Of course, lahat tayo may Diyos. Lahat tayo may Holy Spirit. Tumayo na lang po tayo. Ikaw ba'y nakakapit na sa paglalim? God will intervene. Ngayon, hindi bukas. Hindi niya ba hintulutan, masugatan ka sa kinapitang paglalim? God understand. Dahil sa iyong paglilingkod, napakapit ka sa paglalim, God understand. And God will intervene. And He will vindicate you. Pag-iiganti ka ng Panginoon. Tingnan nyo si David. Alam niyo ba sa millennial reign, pagbabalik ko na Jesus, mag-rule siya for 1,000 years. Pero overall king dito ay si David. Bagamat dumaan sa maraming horrible situation, kasalanan, hindi naman kinakalimutan ng Diyos yung mabuting ginawa natin Si David gumawa ng murder Kaya lang mas maraming ginawa niya kabutihan At sa Diyos pa rin siya kahit nasa ganun situation. Finally, si David, kawit ulit sa Panginoon. Kawit ulit sa Panginoon. Mga kapatid, pwede natin in moments like this. In moments like this, I sing a song. I sing a song. Jesus, in moments like this, I lift up my head.
kamantahan tayo'y tuksuhin o subukin sa bagay na hindi natin kaya. Sabi niya, magbubukas siya ng way out para makaalis tayo. God don't want to destroy our faith. Hindi siya nanundubo para sirain ang faith mo. Nanundubo ang Diyos para lalo tayong mapalapit sa Kanya and give us experiences, knowledge and wisdom para makapagpayo tayo sa iba na susunod sa atin. Nadadaan sa mga ganung situation ng buhay. God is a God of impossibility. Kita nyo, Shadrach, Meshach, and Abednego, tinapos sa buhay. The only salvation na pwede mangyari sa kanila is divine intervention. At ginagawa ko na. Ginagawa ko ng Diyos. Nabagin ko lang ang rin kanina. 2 beses ako nabunggo. Wala ako nararamdaman. Pero bali lang naliri ko. Pero magaling na. Kaya, angel of the Lord kasama natin. Kasama natin. So, encouragement. Sa isang other side, huwag din naman tayong layo-layo lang sa Panginoon. Para bang, katulad-tulad, play-play lang, no? Maganda rin po tayo, baka sakali, baka subukin tayo ng Word of God, hindi tayo handa. Kaya magpakalalim po tayo. For the last prayer, tayo magpakalalim lang. Lord, salamat po sa mga pagliligtas mo sa amin, sa aming mga bibig na situation. Totoo po, nag-iiwala ka, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan. O ba pinababayaan? Thank you, Lord. Pinakita mo lang sa amin. Tulad sila Moses. Lahat ng mga lingkod mo, dumaan sa impossibility. Ang po ang sure intervention. Sure deliverance. And sure miracle. Kaya lalo silang nakapaglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po. Nawa, patuloy kami na magmahal sa iyo. Kasi in case lumanong kami sa mga ganyan bagay, at patuloy kami magpakalalim. Bless everyone, Lord, di ba mga may problema. Personal, kayo po ang tumugon. Financial, I declare miracle blessing, financial blessing. Yung mga pangangailangan, talagang financial, Lord. I declare financial miracle, prosperity. We love prosperity. Prosper us, Lord. Prosper us. But we also love you, Lord, more than